Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. Please drink plenty of water. Dahil sobrang init ng panahon ngayon kaswabe, hindi ko alam actually kung paano ako gagalaw. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin dahil on today's video, ito nga pala ang dinadrive natin. Siguro kailangan ko nang lumabas para hindi na tayo magpatumpik-tumpik. We have a subcompact crossover SUV. Ito ang isa sa pinaka-exciting na sasakyan. Very energetic, very quick and fast. EC40, it's pure electric and twin motor nga pala ito kaswabe. Very elegant yung design niya. Ang lakas-lakas nito nung nakita ko kung ano yung specs nito kasi bukod sa pinag-aralan natin, nakikita natin yung mga very specific na details. You don't have any opening dito. Naka-twin motor tayo. Hindi ito katulad nung kinuna natin na XC90 kasi yon combustion engine. Dito pa rin ang LED DRL na Torx hammer. Naka 84 pixel na headlights tayo with cornering functions yan. Iron symbol for the Volvo emblem. Pag binuksan natin ang bonnet, which is very rounded, napaka-unique ng finish ng kanyang styling. Sa una, magtataka ka, pero hindi ito yung katulad ng ibang mga electric car na pag nagkaroon sila ng version ng pure electric, nagiging bado yung sasakyan. Pero sa Volvo, bagay pa rin siya. Pogi niya pa rin. So 82 kWh battery ito. This one makes 408 horsepower and 675 Nm of torque. 0 to 100 nito kaswabe, umaabot siya ng 4.7 seconds. At ang top speed niya naman is 180 kilometers per hour. 10 to 80% will take you around 20 minutes. The ground clearance is 171 millimeters and ang wading capacity nito ay nasa 450 millimeters. Ang set ng tires natin is P0, 235, 50, and R19s. Meron tong smart entry na functionalities. Totally nag-i-ignite yung mga illumination ng ilaw dyan para at least nakikita natin kung ano yung nasa ground paggabi. Diyan yung charging port. Sequential yung mga taillights natin, which is super ganda. Meron kang very aggressive spoiler sa taas ng ating rear windshield. Another wing, hindi masyadong halata. Ito ang kanyang kabuuan na itsura. Pagdating naman sa interior, pasok tayo. May mga gamit lang ako rito kaswabe. Pasensya na ha. Galing tayo ng biyahe. Pag pure electric, hindi ko lang siya maiwanan na nakabukas talaga yung mga AC niya. Hindi ko alam kung paano isineset sa infotainment system. Problema nito, pag electric car, as of now, pag ginagamit natin, once na lumabas ako, nagto-turn off lahat ng mga power and energy consumption natin dito sa loob. Ngayon, nasa 2:00, katirikan talaga ng araw. Interior kaswabe ng Volvo, napaka-presko. Para kang nakasuot ng cotton shirt kasi walang ini-slaughter ng mga animals dito kasi vegan-friendly lahat ng interior ng Volvo. Ibig sabihin, yung mga seats natin, akala mo leather ito, pero premium synthetic upholstery ang ginawa nila. Even yung mga suede natin, meron silang tinatawag na Microtech technology. Side bolsters, hindi siya super loose. Sakto pa rin sa likod natin. Kung papansinin mo, yung door panels, ang laki. Alam mo kung bakit? Even gym bags, pagkain, bottle, even itong Starbucks natin, kasya yan. Kasya nga dito yung 13 inches na MacBook ko eh. Gusto nyo, sample natin, ang dami pang space. Iyan oh. Oh, saan ka nakakita ng ganyan? Ito, nakikita nyo, parang mga moon surface yan, paggabi, naka-illuminate yan. I don't know kung magiging preference nyo yung ganyan. Some others, sabi nila, para naging China car, pero sa akin, sakto lang naman. Glove box compartment, meron kang tool dyan. Sabitan natin, max of 2 kilograms ang pwede mong ilagay. Which is, kunwari ayaw mong ilagay sa floor matting natin, pwede mong isabit na lang dyan. You have the wireless charging pad, dalawang USB Type-C, and ito, hindi kasama sa Volvo to. Meron tayong retractable na charger. So pag gusto mo ng ganito kaswabe, nandyan sa product list natin, bukod sa bills na meron tayo dyan, wala kang nakikitang nakalat na mga coins. Bakit ganyan? It's magic kasi pag pinlip over mo to, ito yung lalagyanan ng coins natin. Ang linis, di ba? Center armrest, alam natin yan, meron kang storage. Meron ka rin in-house na trash bin. Ito, pwede mo pang tanggalin. Hindi ito yung first time sa Volvo kasi even sa XC40, meron ganyan. Then may slot ka nga pala dito ng lalagyanan mo ng mga RFID or kung gusto mo, pati mga PWD card or seniors ID, pwede mong ilagay dyan para pag nag-drive-thru ka. Panoramic tayo na sunroof. Some others, syempre dahil litaw yung sikat ng araw, akala nila talagang sobrang init dito sa loob. Pero heat insulation pa rin yung salamin natin. Yung glass mainit pero
hindi mo na mararamdaman dito once na naka-open na yung AC natin. Unlike nag-drive ako ng Jeep Wrangler kasi carbon fiber yung pinaka roof liner nun, talagang akala mo nasa oven ka kahit nagbukas ka na ng aircon, medyo it takes time para doon sa kanyang cooling. Pero eto, hindi naman siya ganon. And paggabi, naka-auto dimming yung mga mirrors natin. Yan, eto yung lights, soft touch lang. Check nyo pa to kaswabe para maka-less ng fatigue sa mga travels natin. Meron siyang seat cushion extension. Oh, di ba? Parang nasa bahay ka lang. Balik natin. Harman and Kardon speakers. Driver-oriented talaga dito sa cockpit natin. Kasi yung mga AC, yung tatlo na yan, pwedeng nakaharap sa'yo kasi ang infotainment, nakatilt siya papunta rito sa driver. So, andali ilagay sa tamang direksyon ng AC natin. Tapos pag i-close mo naman, ikot mo lang yan, then open. So this is your infotainment system which is piano black. Hindi lahat dito very convinced sa design language ng infotainment system natin. Hindi ito yung trip ng mga naka-BMW, ganyan. Hindi siya masyadong flashy. Works well pa rin. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So, here in the back seat kaswabe, meron kang proper na cup holder and center armrest. Ang napansin pa natin, identical naman yung mga seats niya. Meron kang storage dito for mga small stuffs and even lalagyan na rin ng cellphone. Pwede siya cargo net. Hindi nga lang flat ang iyong ground. Meron kang sobrang elevated na area dito. Eh di ba pag mga pure electric, usually flat yung ground niya. Pero I don't know kung bakit ganito. Maybe i-ask na lang natin. 2 vents, charging power outlet dito sa ilalim. Wala nga lang USB Type-C kasi nandun sa harap. So this time naman, ipakita ko sa inyo ang ating test drive impression. Tara kaswabe, pag-usapan natin ang drive impression ng isang EC40 Recharge Twin. All-wheel drive nga pala ito kaswabe. Combined mileage natin, mataas-taas din para sa isang electric car, which is, combine niya is 553 kilometers. Pag highway ka naman, aabot siya ng nasa 700 kilometers. Oh my God, diba? Malayo na rin yon. So from biyahe ko na Manila papuntang norte, ngayon pabalik ako ng Manila, hindi ko pa naman naubos ang around 500 kilometers. Eh malapit-lapit na. Sakto siguro pag inihatid ko na sa Volvo Makati. So shout out to Sir Vince, lagi ko siyang kausap sa mga layouts natin dito sa Volvo. Eh, marami talagang nabigla, even my brother, na naging pasahero ko, yung G-Force talagang umaatake siya. Meron siyang kinakalikot dito sa infotainment system. Nagmura siya nung bigla kong fast forward. Hindi naman, nung bigla kong inapakan yung accelerator natin, makikita mo pa rin kahit mabilis, superior pa rin yung traction niya. Planted yung mga wheels natin on the ground and ang lakas ng power ng brakes natin. Mas malakas pa to
sa bibig ng ating nanay pag sinesermonan ka, capable siya. Bukod sa mabilis, kaya-kaya niya kagad pahintuin kaswabe, yung set of damping system natin, ang sarap din kasi super comfortable siya. Mararamdaman mo na worth 4 million yung binayaran mo kasi it doesn't looks like subcompact crossover SUV, pero hindi mo expectin na ganong crazy numbers ang ibibigay sa'yo na magtatalunan talaga yung mga brain cells mo at magkakaroon sila ng explosion sa utak mo pag minaneho mo talaga to. Yung damping system natin, komportable, yung usual na roads na dinadaanan ko na nararamdaman kong na i-stress yung sasakyan, dito kayang-kaya niyang i-absorb. Tulad na lang dito sa EDSA. Alam mo ba kaswabe, sa Metro Manila, ito ang pinakabaraming lubak at malala. Siyempre, daanan to lahat ng sasakyan ng papasok at palabas. Dito mo matetesting talaga yung suspension ng sasakyan. Daanan mo lang yung buong EDSA. Malalaman mo at madidiscover mo yan. When it comes sa behavior ng ating steering wheel, hindi man siya 100% super sharp kasi ginawa siya for daily ride. Yung madali lang siyang i-control. It feels a little bit firm. Yung level of firmness niya, mga nasa level 6 out of 10. Hindi siya lightweight kaswabe. Meron tayong drive preference na pang off-road dahil naka 4-wheel drive tayo. Ang tanging head scratcher ko lang dito sa seats natin, medyo may fatigue nga lang akong nararamdaman once na umabot ako ng mga 30 minutes or 1 hour. Hindi lang ganun ka-premium feel yung cushion sa seats natin, and every time na lalabas pala ako dito sa EC40, mababa kasi yung roof liner natin. May instances na 3 beses yata akong nauntog. Mataas na nga yung hairline ko, mauntog pa tayo. Yung pinaka-framing platform ng seats natin, natatamaan palagi maglalabas ako. So, nagkakaroon siya ng squeaking sound. So, unlike other na mga kotse, yung foam ng seats talagang malapad. Ito, medyo naging narrow siya ng konti. Pero overall naman dito, yung vibes talaga ng interior ng every Volvo, hindi lang ganun ka super attractive kasi they kept it minimal. So here in the gauge cluster kaswabe, yun yung power meter natin sa right side. Naka-shift by wire nga pala tayo. Speedometer is in the left side. Sa gitna naman is the navigation powered by Google. At saka do you know what kaswabe? So sobrang smooth ng driving experience dito. Yung 100 kilometers per hour, akala mo nasa 60 kilometers per hour ka lang. Then pag naka 50 kilometers per hour ka naman, akala mo nasa bandang 20 kilometers per hour ka lang. So sobrang wala kang nararamdaman sa kanya. Ayun ang epekto niya. Pero at least, di ba, it seems na may magic siyang nararamdaman pagdating sa comfort. Again, ang binabayaran natin dito, bukod sa naka-recharge twin motor tayo ng 82 kWh battery, at meron siya sobrang tinding kalakasan, yung pagiging durable. Kaya nga yung emblem ng Volvo, di ba? It's the iron symbol. Ayan yung commitment ng Volvo sa every vehicle nila na ginagawa. Yan ang pinagmamalaki nila kumbaga sa safety. OG ang Volvo. Pero pag ikaw ang nagdadrive ng Volvo, talagang yung confidence level mo rin to the max. Tsaka ang tahimik sa loob. Pag gusto mo nga palang makita yung mga highlights na ginagawa natin, so you can follow and subscribe me sa other social media platforms natin katulad ng TikTok and Instagram. So mga short videos ang pinopost natin, and available nga pala dyan yung mga car accessories na recommendations ko, and even yung merch natin na Rico Suave. Thank you sa continuous support. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.